nasira ang mga inilagay na payaw sa bahagi ng West Philippine Sea. Yan ang pagtatama ng BIFAR sa alegasyon ng isang pahayagan ng Chinese Communist Party na may negatibo itong epekto sa kalikasan. Tinutukan niya ni Mav Gonzalez. Pinasinungalingan ng gobyerno ang alegasyon ng isang pahayagan ng Chinese Communist Party na nakakasira sa kalikasan ang mga payaw na inilagay ng Pilipinas sa recto bank sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Giit ng pahayagan na uuwi ito sa overfishing at nakasisira ng coral reefs. Itinanggihan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Wala raw nasisira sa local innovation ng mga mangingisdang Pilipino kung saan kinakabitan ng linya ang floater o pampalutang. Nilalagyan ito ng mga dahon ng niyog at buri para puntahan ng maliliit na isda na siya namang susundan ng malalaking isda na siyang huhulihin. Stationary siya, so hindi siya nakakasira ng mga coral kasi naka-float lang naman siya at nilalagay siya doon sa kung saan makaka-float yung payaw. So usually hindi ito sa mga coral reefs. So sustainable pamamaraan itong paglalagay ng payaw. Dahil din sa payaw, nakakatipid ang mga mangingisda sa paggamit ng langis. Kapag may payaw, pupunta na lamang sila sa isang permanenteng lugar kung saan nandun yung payaw. So hindi sila magpapaikot-ikot. Inalmahan din ng National Security Council ang alegasyong naninira tayo ng yamang dagat sa West Philippine Sea. Kung ang ginagawa po ng Pilipinas ay crushing the corals or gumagawa ng artificial islands, pwede sigurong sabihin ng China na tayo ay nakakasira sa kalikasan. Pero wala po tayong ginagawang ganon. Umalma rin ang chairman ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones na noong nakaraang taon lang ay nagpakita ng mga larawan ng Escoda Shoal at Rosul Reef na discolored at damaged na ang corals dahil sa aktibidad ng China. They're lying. Ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief Reef, mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na nakakasira tayo sa kalikasan. Sila ang nakasira sa kalikasan. Kasunod ng pahayag ng China ay babantayan ng Philippine Coast Guard at BIFAR ang 10 payaw na inilagay nila sa recto bank. Alam naman natin, ang China Coast Guard, baka putulin lang nila to the moment na i-drop natin, a few days tayong umalis. So, as we speak, nandun pa naman ang ating 10 payaw. Kumpleto pa? Yes, ma'am. Katunayan, sa mismong paglalagay ng mga payaw nitong Huwebes ay hinaras ng China Coast Guard hindi lang ang mga barko ng Pilipinas kundi maliliit na bangka ng mga mangingisdang Pilipino. Pero giit nila, profesional at naaayon sa batas ang tugon nila. Sagot ng Pilipinas, This is in Rosul Reef. This only shows na ang gusto talaga ng China ay yung buong South China Sea. Ito naman nasa ibang reef naman, nasa Rosul. Since pasok po yan sa EEZ, tayo lang po ang bansa na may eksklusibong karapatan na mangisda dyan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.